Ito na po, I'm sure excited na tayo lahat. We have with us this afternoon two of the cast of Asawa ng Asawa. She plays the role of Shaira. Please welcome Miss Lizelle Lopez. Ito naman, he is Jeff in the series. Please welcome Mr. Martin Del Rosario. Ayan. Hi Lizelle and Martin, kamusta kayo? Ayun, sobrang happy po kami dito. Kakalatag namin from the airport. At excited na po kami. At syempre gusto ko lang po batiin kayo din ng Happy Fiesta na Araw ng Davao po sa ating lahat. Kayo po, happy araw ng Davao sa inyo lahat. Sa mga nanonood po sa camera, inimbita po namin kayo mamaya sa show namin sa Quezano Grand City Game. Alright, thank you Lizelle and Martin. Fresh na fresh pa rin kahit galing airport. Thank you. Yan mga kapuso, simulan na po natin ang Q&A. Huwag na natin patagalin. So our media friends may now ask their questions. Sino po ang gusto pa una? Magpakilala lang po at sabihin po yung media outlet. Hello. Hello, welcome to Davao City. Happy Araw ng Davao. I have a question for Lizelle. Sir, you started your career, sumali ka sa Starstruck to 2016, right? And then, pumasok ka, you joined GMA, Artist Center. Yes. And then yung first break mo talaga is yung sa Voltes 5 Legacy. Yes. Okay. My question is, kasi yung ano ninyo ni Zandrox to yun. Ni Zardos? Zardos. Yes. Si ano Martin. May ano kasi kayo parang love tandem doon sa doon talaga yung ano ninyo, yung team ninyo nagkakaano. Ang question ko kasi, dito sa asawa ng asawa ko, meron ba, kasi naging ano ka din ni Martin, di ba, dito, si Jeff, parang shoulder to cry on mo din, si Jeff. Yes. Meron bang pag-similarities doon sa Voltes 5 at saka dito sa asawa? Parang merong difference na po. Actually po, it's totally different kasi doon sa Voltes 5, si Zandra, which is my character po, ang sobrang in love kay Prinsipe Zardos. Dito baliktad naman. At saka, yung role po namin sa Voltes 5, kumbaga kahit mga kontrabida po kami, pag inisip niyo po yung intention namin, parang Really, anti-hero, Oo, hindi siya oo. villain talaga. Oo. Dito naman sa asawa ng asawa ko, parang mas villain po ang character ko dito bilang si Shaira. At ayun nga po, parang nagagamit ang role ni Jeff kasi si Jeff sobrang bait po dito. So yun po yung difference niya. Okay, another question is, how was your working relationship with Direct Loris Galian and veteran actress Queen Alahar? Oh my God, sobrang swerte po namin kasi sobrang galing po na artista at director po ang nakakatrabaho po namin. Tsaka ang dami din po namin natututunan sa kanila, hindi lang po para sa taping, kumbaga nagagamit din po namin sa tunay na buhay din po namin. At ayun nga po, sobrang laking privilege nitong makatrabaho po namin silang dalawa. At lucky po kami na nakasama po kami dito sa napakagandang show na to. Thank you so much, Lizelle. To Martin naman, comparing the two roles you have between Voltes 5 Legacy at saka asawa ng asawa ko, ano ang mas may great impact sa buhay mo as an actor? Kasi madami ka nang ginampanan ng mga character, pero between 23 and 24, parang doon ka naging parang yung career mo, medyo may dating sa mga viewers. Ano masasabi mo dito? Kasi magkaiba kasi yung role, so may magkaiba silang impact. Pero definitely, yung part na consecutive sila, magkasunod sila, yun yung malaking impact for my career. Kasi ibig sabihin, patuloy pa rin ang pagtiwala ng network sa akin. Kaya gusto ko magpasalamat sa GMA sa tiwala
And pinapangako ko sa kanila na sa lahat ng projects na ibibigay nila sa akin, gagawin ko talaga yung best ko. Thank you so much. Thank you so much, Thank you Miss po. Val. Sino naman po ang sunod na magtatanong? Hello, may hapon. Welcome to Davao. Question ko kay Giselle. How was it working with Jasmine Curtis? Yung mga sakutan, sa paan and everything. Naku, sobrang professional po talaga ni Ate Jasmine. Hindi po ako nahihirapan dun sa mga eksena namin kasi talagang may tiwala po kami sa isa't isa. Kumbaga, meron kaming common knowledge na kailangan gandahan namin tong eksena na to. So, yung mga sampalan po, sa totoo lang, pengi po yung karamihan doon. Mukha lang siyang totoo dahil po sa mga reactions po namin. At ayun po, swerte po ako na ganun po yung nakatrabaho ko na leading lady na sobrang trust po sa akin bilang kontrabida. Ayun. Thank you po. Thank you so much, Sir John Richard Pan of Joric Adventures. Next up. Kenneth Ong of Urbanissima. For Lisa, so now you're playing the contrabida. How difficult or how easy it is from your past? Well, actually po, parang karamihan po ng role na ginagampanan ko is kontrabida. I think ang pinaka-challenge na po sa akin dito sa role ko ngayon bilang si Shaira is sobrang evil niya po talaga. Kailangan, I have to really dig deep sa sarili ko para hindi ko isipin na mali yung ginagawa niya. Kasi kung ikaw yung manonood, alam mo mali eh. Pero kung ako po bilang si Shaira na gumaganap dun sa role, hindi ko po pwedeng isipin na mali yung ginagawa ko. Kailangan meron akong one thing na maisip na tama for me to really fight for it dun sa gusto kong gawin kahit na yun nga po, mali sa mga viewers. Follow-up question. Okay, so since you've been doing all of these contrabida roles, are you afraid na parang mata-typecast ka as contrabida? Totoo po. Actually, lahat po ng roles na binibigay po sa akin, kontrabida or bida or best friend, sobrang grateful po ako doon. Kasi, kumbaga, lumalawak din po yung range ko bilang actress. So, kung ano po ibigay sa akin ng GMA, thankful po ako doon. Thank you po. Thank you so much, Sir Kenneth. Alright, next is Miss Annalisa Alto. Hi, Lisa and Martin. If given the chance, anong gusto niyong gawin dito sa Davao if you have more time to explore the city? Ako, tagal ko na kasi di pumunta ng Davao, pero may natikman ako dati dito yung durian shake na sobrang creamy na basta nakakamiss. Tagal ko na hindi natitikman yun. Saan ko kaya pwede mainom yung durian shake na yun? Hanapin ko yan. Ako po, first time ko po dito sa Davao. So, I think parang marami nga akong gustong gawin dito, ma-discover at explore. Pero, ayun po, mali natin sa future po, mas makatagal po kami. Kumbaga ngayon, enjoy na lang po namin yung araw ng Davao. Thank you po. Thank you so much. Sana nga ma-enjoy niyo today. Next po. Good afternoon. Edit ko ng PIA. Miss Lizelle, gusto ko lang malaman ano yung pwedeng abangan ng ating viewers yung asawa ko. At ano yung pwede mong yung lesson. Kasi sa title pa lang, masyado ng banat. May twist pa ba? Maging mabait ba dito? Kasi parang grabe ang role mo dito. Ayun po. Abangan niyo po kung babait pa po si Shaira, kung sakaling meron pong realization sa kanya na baka mali po natin bumait po siya. Pero sa ngayon po, ang may pa-promise ko lang po sa inyo na dapat pong abangan ng ating mga viewers dyan ay ang sobrang gaganda pa pong eksena between all of the characters. Kasi ngayon po, dadating pa si Leon eh. Yung kapatid ni Shaira eh, parang magkikita na silang dalawa ni Christy. So, ayun po, tignan niyo po kung paano po ang tatakbong storya. Kasi marami pa po talagang mangyayari. Naku, pati po yung character din po ni Jam. Ayun din po. Yun po, thank you. Ano dapat ako? Ayun nga, actually, last week sa character ni Jeff, lumabas na yung kahinaan niya eh. Di ba may nangyari sa kanila dalawa ni Shaira. So,
Kawawa nga dito si Jeff kasi parang one-sided love. Na mahal niya talaga si Shaira. Pero unfortunately, si Shaira parang siyang minamanipula. Parang gano'n, di ba? So, pero until now, si Jeff umaasa pa rin na hanggang kailan ba? Kailan ba ako mamahalin? Sa real life, ano naman si Lizelle? Okay, friends. Hindi, ako po sobrang lucky ko po kasi komportable na po talaga ako kasama si Martin. So, Martin will always be my Joffrey po talaga sa heart ko. He will always have a special place in my heart and sobrang happy po ako dito sa friendship po na na-build namin dalawa. At ayun, masaya po ako na nakasama ko siya ulit dito sa teleserye. Almost 5 years ba? So 3 years, Voltas 5. Tapos ito parang 1 year and half na tayo. So, ang tagal na. Sobrang grabe na yung na-build natin connections sa isa't isa na tipong sa mga eksena. Sobrang comfortable na namin. Hindi namin, madalas kami ni Rizal mag-usap about paano papaganda yung eksena, yung ganyan-ganyan. Dito parang wala nang ilangan talaga at all. Wala. Thank you so much, Miss Ed. Grabe friendship na talaga yung nabuo sa inyo. Grabe po talaga. Hi, good afternoon, Giselle and Martin. I am Ruth Palon ng The Manila Times and News Sport. I'd like to ask kung ano ba yung ma-expect ng mga taga-Davao para sa mall show niyo mamaya. Naku, expect niyo po ang energy namin. Ready na po kami makasaya at makifiesta mamaya. Kaya ayan po, kita-kits po tayo dyan mamaya. And, yes, Martin. Expect nyo mag-i-enjoy at magsasaya tayong lahat. Yun nga, sabi ko, tagal ko hindi nakapunta ng Davao. So definitely ako mag-i-enjoy. Kami dalawa ni Rizal mag-i-enjoy. So sana tayong lahat magsaya mamaya. Okay, second question po is after ng asawa ko na ng series niyo is ano pa yung kasunod and aabangan ng mga fans? Sa ngayon po, parang focus po muna kami sa asawa ng asawa ko. Pero kung meron na pong bagong project, kami na lang din po mag-aaral siguro soon. Pero yun. Yeah, ganun. As of now, ang asawa ko, grabe ang ratings. So, tuloy-tuloy ang ma-extend tayo. So, may mga upcoming shows but very confidential pa. Sa ibang taon pa siya lalabas, may mga guesting, ganyan-ganyan. Pero hindi pa pwedeng sabihin. Soon, sabihin namin sa inyo. Thank you. Thank you so much, Miss Ruth. Kita-kits tayo later sa mall show. Next. Good afternoon. I'm Maya Valentino of Edge Davao. Ito, iba yung topic ko for this discussion is for Martin. Gusto yung role mo sa Panty Sisters. Ito na role is medyo mature. Meron bang, meron bang pakakaiba sa preparations and saan ba yung mas nahihirapan ka? Yes, magkaiba yung preparation. Kasi, kunwari dun sa Panty Sisters, actually, ang preparation ko doon, nag-isip ako ng take. Kasi ano siya, very big character siya. Parang si Zardos, Prinsipe Zardos, kailangan mo ng peg pag mga big character roles. So, kunwari sa Panty Sisters, inisip ko na lang na parang kaming Powerpuff Girls. Na si Paolo, si Blossom, na parang alam mo yung diva-diva, tapos si Christian, si Buttercup, yung tough. Tapos ako si Babon, yung cute-cute na K-pop. So yun, nilalagyan ko ng peg usually pag character roles. Like si Zardos, pinag ko siya sa anime, kaya iniba ko yung boses ko. Ginawa ko lang ng mas toned down yung actions niya para mas relatable, mas maging human. Dito sa asawa ng asawa ko, different din ang preparation. Kailangan ko gawin na maging natural, the most natural way as possible. Kung maging tao siya na, alam mo yung, hindi siya big character but kailangan ma-feel yung genuineness ng pagmamahal niya kay Shaira, yung hurt, yung inggit niya sa kapatid niya na nakupo, yung very true emotions yun. So, yung ganong preparation. I'm curious ako, how do you see the LGBTQ? I think feeling ko ngayon mas nabibigyan na ng boses yun. Hindi pa totally pero I guess parang sa dami mas dumadami ang open-minded ngayon dito sa bansa natin. Sana magpatuloy pa rin yung laban
ng natin para maging pantay-pantay ang tingin sa ating lahat dito. Thank you. Thank you so much, Miss Maya. Sino ba ang next? Rudolph, kaya ako din si Tito Principe Zardos and Sandra. I really like yung Voltes 5. Ano yung na-miss nyo dun sa series? And if, kasi parang may nabasa ko na JMA will be parang making another cartoon-based na one. Ano yung mga gusto nyong parang role na from the cartoons na gusto nyong portray na if ever you be given a chance no, na remake yung JMA na? Yung question is kung ano yung gusto namin mga future And goals. also, what did you miss? Ano yung na-miss mo sa series nung sa Voltes? Sa Voltes 5. Alam mo dati, parang sinusumpa ko na yung costume sa sobrang init. Yung wig, yung mga sungay, ganyan. Pero habang ngayon na ang tagal na, di ba parang very nostalgic ba kapag nakakita ka ng picture nung time na nasa set kami. Actually, ang daming kong mamimiss sa Voltes 5. Isang napakalaking show, epic show, and it's a legacy nga na talagang maalala ng henerasyon, bawat henerasyon, at sa mga susunod pang henerasyon. So, ayun. Ako sa akin po, ang pinaka nami-miss ko is yung bonding po namin lahat dun sa set. Kasi nag-start po kami mag-taping, kalagitnaan po siya ng pandemic, tapos nag-limit po ang GMA ng mga tao sa set na kuwari hanggang 50 people lang, ganyan. Sa amin po yata ang pinakamadaming cast and crews po na prod. So, kung isipin niyo po, parang nakakatakot po yung situation namin kasi may COVID na nangyayari. Pero kami po nag-enjoy po kami araw-araw sa trabaho kasi naging sobrang close po namin doon sa quarantine na yun. Kumbaga parang blessing in disguise din po yung nangyaring pandemic sa amin. At ayun nga po. Mabigat na yung sungay ninyo na ano siya, mabilis maputol. Pag nakuntog ka lang doon sa pinto, naku, bibiyak siya. So, kailangan na ilitan siya. At saka ang daming extra na pwedeng ikabit ulit. Pero actually, nakakamiss. Ngayon, namimiss ko na yung sungay ko. So, ano yung mga gusto nyo, if ever given a chance, ano yung mga role, cartoon characters yung gusto nyo remake? Ako, why not? Kung Daimos, kung gagawin yung GMA, gusto ko mag-audition dyan, di ba? Kontrabida ulit. Diba? Kasi diba parang may mga similar characters sa Voltes 5 and sa Daimos. Parang, pwede mag-audition. Yes. Mag-audition po kami. Thank you so much, Sir Thank Rudolph. you po. Hello, good afternoon. Ralph Liam of San Sudano. I've read in this Jimmy News article na Miss Liza Lopez admits having a crush on your co-star Martin Rosario. How does it feel na you're working with your crush again? Actually, naging crush ko po siya kasi nakatrabaho ko siya. Ang galing niya po kasi talaga umarte. So, yun yung admire ko sa kanya. Tsaka sobrang gentleman niya. Tsaka, pogi niya. Hindi, ayun po. Kaya everyday po pag pumasok po kasi set, excited po ako. Charing! Ano masasabi mo doon? Joke lang. Joke. Can we get your reaction? Actually, si Lizelle, every day na nakakasama ko siya, mas ina-admire ko siya. Kasi parang hindi mahirap siyang i-admire. Kita niya kung gano'n ka bubbly yung and actually, parehas din. Ang tingin namin sa isa't isa kasi actors, very passionate kami sa ginagawa namin. Alam, minsan, grabe kami mag-collaborate niyan. And sobrang na-admire ko yun sa kanya. Parang tuwing nag-explain siya sa character, ang lalim ng pinagagalingan. Sabi ko parang grabe ang galing nito. And ang lalim niya, parang gano'n. Kala niyo lang, di ba, tao-tao lang yan, pero masama talaga yan, masama ugali. Who made the first move? Wala naman po yata nagmumove na siya. Sabi mo kami nag-move. Hindi, ano po talaga. Sobrang naging close na kami throughout the years. At ayun, parang, ang ganda na nabuo nating bond. Chemistry. Bond, Rapport. chemistry.
Aminin ko po. Buntis po. Ay, hindi, tsara, hindi joke. Anyways, another question for Miss Lizelle. If you were po on the shoes of Miss Jasmine's character sa Asawa ng Asawa Ko, how would you have reacted po on the situation? I think same din po sa kanya kasi hindi din po madali yung pinagdaanan din ng character ni Ate Jasmine, which is si Christy dito eh. Kumbaga, 4 years ka nawala tapos pagkabalik mo parang may asawa na yung asawa mo. So, yung reaction niya, I think na parang sa dami niya natutunan dun sa Kalasag, na kumbaga kahit si Shaira bulyaw ng bulyaw, alam mo yung meron siyang control. Iba yung strength ng ganun eh, yung parang hanggat kaya ko magtimpi, magtitimpi ako, pero kapag sumobra ka na, lagot ka. Kaya ayun po, I think yun po yung kagandahan po ng conflict po ng dalawang characters namin. Na, ayun nga, very contrast pero ang ganda niya po panoorin. Thank you po. Thank you so much, Sir Ralph, para sa mga interesting questions. Next up is Miss Jessa. Good afternoon for Marquez, it's your second time here in Davao City, no? Because I remembered naka-video ko din kayo last time. So, I am Isa from Lionheart TV. So, I've listened kanina sa mga questions sa mga kasamahan ko. In few projects, like sabi mo, 3 years ago, this 5, tapos this project na naman, tapos sabi nyo na medyo comfortable na kayo sa isa't isa. Kasi dyan naman talaga nasisimula ang lahat sa friendship. So, di ba pumasok at least a time in your mind na, uy, pwede to ah. So, nakikita ko sa yung iba yung tingin ni Martin or sinasadya ba niya or parang may aaminin or what. So, for you guys, for Lizelle first, okay. Si Martin ba, jojowain or totropahin? Aasawahin. Siya na yun. Hindi, Surprise! Naloka po. Abangan niyo po sa asawa ng asawa ko. Hindi, may time. Well, ewan ko po kasi parang masyado po kami focus sa work. Parang usually yung mga usapan namin, mas more on trabaho po. Kaya din kami, tingin ko, lalong lumalim din po yung mga conversation namin sa isa't isa. Doon namin nakikilala mas lalo isa't isa sa trabaho. Actually, ako tatanungin kung sino gusto ko makasama sa trabaho sa mga future projects ko. Sila sasabihin ko. Kasi gano'n na kami ka-close. Gano'n kami ka-comfortable. And kung ano man yung comfortable na relationship namin now, ayaw namin siyang, di ba, mag-jeopardize ng dahil lang sa mga bibigyan mo ng mga boundaries, sa mga, ano may bibigyan mo ng, di ba, ng something. So ngayon kasi, ang ganda ang ganda ng closeness natin. And yun nga, sana nga sa lahat ng future projects ko magkasama. Diba? So, Martin, si Lizelle ba trotropahin or jojowain? Naghirap na. Aasawahin ng paulit-ulit ko. Thank you po. Sige, so, enough with the light question. So, the next is, if given a chance to have a project again together, ano yung gusto nyong genre or theme? Gusto nyo ba ng horror, action, or the scene lang ba, like this drama, or other, yung fiction ba, or anything else na nasa mind nyo to at least discover yourself as an individual artist and also as a love team or partners on screen? Ako parang gusto ko parang dalawang versions. Kasi lagi kaming kontrabida sa mga roles natin. Kahit ako, medyo madalas sa kontrabida. Ngayon lang ako ulit bumalik sa asawa ng asawa ko. Pero siguro gusto ko ng version na isang romance. Para may iba naman. Alam mo yung something light, something hindi madilim. Ganyan. Tapos isang version naman, gusto ko ng parang sobrang badass naman. Yung para tayong Bonnie and Clyde. Parang alam mo yung dalawang kontrabidang partners talaga na bad and cool, yung ganyan. Gusto ko yun. Ako dagdag ko lang din, rom-com. Gusto ko mag-rom-com.
Feeling ko kaya natin yun. Na-explore namin yun dun sa Bozy dates namin sa Voltes 5. Yung kulit-kulit lang, sobrang layo dun sa character ko, lagi na kontrabida, laging nananampal, nananabunot. Dito mas light ba, ganun. Yun po. Thank you and enjoy the music. Thank you po. Thank you so much, Miss Jessa. Next naman po is Sir Tammy of Tammy Kikoy. Hello, good morning. Tani po, ang Tani Kikoy. My question po is, ano po yung similarity ni Shaira and Jeff kay Lizelle and Martin sa totoong buhay? Alam, ano ba? Ang layo po talaga sa akin ni Shaira, parang... Pero kung meron pong similarity, I think yung yung hindi siya susuko kapag meron siyang ipinaglalaban. Ang pinagkaiba lang po namin, tama naman po siguro yung pinaglalaban ko. Siya mali talaga eh. Yan po. Ako kay Jeff, siguro medyo may tanga sa pag-ibig, yung gano'n. Yung minsan nakakagawa ka ng mga wrong decisions dahil pinapairal mo yung pagmamahal, yung mga ganyan. Medyo ganun ako eh. Medyo ganun ako. Nasabi niyo kanina na there's a lot of preparation po sa new series. What were the challenges po na na-encounter ninyo while doing it? I think yun sa akin po, nung nag-start po kami mag-script reading ni Direk Loris, akala ko po parang, pag binasa ko po kasi yung script, meron ng, napipicture ko na yung character on my head. Pero nung nag-uusap po kami ni Direk Loris, iba po pala yung gusto ni Direk Loris na timpla. So I think yun po, natutunan ko rin po kay Direk Loris na kailangan mabilis ka mag-adjust. Kasi minsan akala mo parang, eto na yung gusto niya pero may iba pa siya na gusto. So kailangan ng willing ka at mabilis ka mag-adjust po sa set. Yan po. Ako siguro sa akin ang challenge yung how to make my character more interesting, mas makapal, yung ganyan. Kasi minsan, job na namin ng actors bigyan ng kulay eh. Kasi minsan sa script, it's as is lang talaga eh. So, parang nasa sa'yo yun kung paano, like si Jeff, parang gusto mo bang gawing bordering obsessed siya? Yung word, kasi pag, yun na rin, may mga literal lines sa script na kapag sinunod mo lang, minsan walang dating. So minsan, gaano ka, paglalaroan mo yung tempo, yung lalim, nung gusto mong atake para mas maging interesting sa viewers or mas kumapal yung character. Like kunwari, alam ko kasi si Jeff is kapatid ni Raver na may gusto kay Shaira. So kakapitan ko yung character ni Shaira para mas mukhang interesting talaga ako kasi ididikit ko na sobrang character ko sa kanya. Thank you po. Alright, thank you so much everyone. There you have it mga kapuso. Huwag po natin palampasin ang mga kabang-abang na eksena sa Asawa ng Asawa Ko Mondays to Thursdays at 9:35 p.m. on GMA Prime. Pinagbibidahan po ito ni Jasmine Curtis Smith and Raver Cruz and directed by the esteemed director Loris Guillen. And syempre, samahan natin sila Lizelle and Martin later at 4 p.m. sa Dagaysano Grand Cinegate Mall for a Kapuso Mall show with Miss Jeneline Mercado na later on makakausap naman natin after this. So maraming salamat Lizelle and Martin.